I work in construction sa design. So, isa-share ko po sa inyo yung mga natutunan ko po sa design, pati sa construction. Ano? I-share ko sa inyo. Okay, so sa design, hanggang ngayon nagde-design ako. Minsan meron akong mga... kasi nagturo ako sa since 2000. Kailan ba ako nagturo? 2005. No, mas nauna pala yung Brown Bauhaus Architecture Review Center and Architectural Studio. So, architects yung mga nagre-review ng architecture. So, nagbibigay ako ng lecture sa kanila and magte-take sila ng board ng architecture. Bago sila mag-architecture board, kailangan may 2 years experience sila eh. Now, they become architect now. Lucky for me, kinokontak nila ako. Kukontakin nila ako, sir, baka meron kayong time dito, gawin nyo tong electrical design namin. Okay. Meron na ba sa taas? Wala akong monitor sa taas eh. Wala, meron na. So, ngayon, last year, wala na ako dun sa review center. Pero continuously, I have some contract. Let's say every semester, mga 1-2 beses may sideline ako. I do some design. Bahay lang pagawa sa'yo, may 10,000 na kikitain mo eh. Oh, tingnan nyo. Design ka lang ng bahay eh. Charge mo na. Paganda-gandang bahay, charge mo 10,000. Magkano lang sign and seal? Palagay mo na 800 per sheet to 1,000. Eh kung 2 sheets lang yon, oh, bawas mo na. So magkano na yon? Halimbawa, chinarge mo siya. Kung di mo naman masyadong kakilala, halimbawa, nag-charge ka, magandang bahay, may 100 square meter. O, gagastos ka lang ng sa PEE. Palagay mo na, 2,000 na. O, di may 8,000 ka na. O, yung mga blueprinting, bawas mo yon. Hindi ka magagastos ng 1,000 ron eh. O, 500, malaki na nga yun eh. O, meron kang 7,500. Half day ko lang ginawa yan. O, yung nag-AutoCAD pa. Kasi ako, nagpapa-AutoCAD ako, 1,000. Isang sheet, 2 sheet. O, biro mo, half day ko lang ginawa, may 6,500 na ako. O, di bawin ko na kaagad yung O, biro mo, yung design course, bawin nyo kaagad. 3,500 lang yung design course eh, di ba? O, di marunong ka na kaagad mag-design. Yan ay napakaliit pa lang na yan. Bahay lang yan. Lalo na pag mga building yung gagawin nyo. High-rise building, taon ginagawa. Yung mga mall, taon ng design yan. Pag ginagawa. Okay. So, the outline of our training. So, meron tayong residential design. Tapos, we have the commercial, industrial design. And then we'll be having here a motor installation. Based on PEC 2009. Okay. Tapos okay, so we'll have high-rise building design. Tapos, di-discuss ko dito yung short circuit. Calculation. Based on PEC 2009. So, hindi pa tapos yan. So, meron pa tayong 5, 6, then 7. Ito kay Sir Karagatan na to. Another version of high-rise building. 2 beses kayo mag-high-rise building, pero magkaibang version yan. So, 5, 7, 8. So, pag-aaralan nyo yung illumination or lighting design.
And then, so we have short circuit also. Short circuit. Design. Okay? So, there are so many approach sa design. So, hindi mako-conflict yung tinuro sa inyo nung college, no? Sa mga engineering dito. So, okay, kung tinuruan kayo ng professor nyo, okay yun. Pero wag nyo ihahalo yung lecture namin doon. So, baka wag nyo sabihin, sir, tuturo sa amin sa college, ganito, ganyan. Tanggapin nyo muna kung ano man yung aming lecture sa inyo, then saka kayo mag-analyze. Which is better. Kung sino ang better, di yun ang gawin mo pag nagtrabaho ka. No? So, ayan. Ganito po bali yung time allotment dyan. For today, i-discuss ko po ito. Ayan. Ano ba kaya? December 18. Tapos, hanggang dito po yung mga REE. Hanggang dito po kayo. So, hanggang December 19 to. 9 a.m. to 5 p.m. o 6 p.m. na. Tapos, ito naman, 9 a.m. to 1 p.m. Then, the high-rise and short circuit, it will be the half day tomorrow. So, December 19, so this is 2 p.m. to 6 p.m. At ito naman, kay Engineer Karagatan to, it will be on December, sa Sunday to, 21. Mahaba ito class, 9 a.m. to 8 p.m. Mahaba po itong lecture niya na to. Kinumpress na sa isang araw yan. Itong lahat na tatlo na to. So, ito sa akin to lahat. So, yan yung flow ng lecture natin. Okay? So, let's start. Okay, let's go first with the basic, no? Residential building design. Okay, so the first part of the electrical design is the general notes. Okay, sa general notes, sa ngayon, ito na yung nauuna eh. The work shall comply with the provision of the latest edition of the PEC. Laws, ordinances, rules, and regulation of the locality having jurisdiction to the project and the requirements of the utility company furnishing electrical energy like Meralco. If you are a designer or an electrical contractor, ano ang kino-consider mo? You have to consider, of course, the PEC. You have to consider the RA 7920. No? Anong basic requirement? O dapat lisensyado ka. Nangongontrata ka. Meron nangongontrata, walang license. Meron nun. Ordinances, rules and regulations ng utility company. Yung munisipyo, yung city hall, they have city engineers. They have city electrical engineers. No? So, kailangan i-please mo pa rin yan if you're a contractor. No? Having jurisdiction to the project and requirements of the utility company like Meralco. So, if you are a contractor or a designer, you have to consider PEC, the locality, yung city hall. You have to consider what? Meralco. What is the difference between the locality and Meralco? Usually, ang Meralco, ang concern ng Meralco hanggang metro lang. No? Ang Meralco hanggang metro lang yan. Okay, pagdating sa bahay, hanggang metro lang. Pag sa mga commercial, industrial, at most sa mga panel board, switchboard lang ang chinecheck ng mga yan. So, mula doon sa panel board, papunta sa loob ng bahay, i-check yan ng City Hall. No? So, ganun po yan. The job shall be executed in the most thorough, prompt, and workmanlike manner employing standard tools, equipment, methods, and good engineering practices. Of course, so, we have to use standard tools. Huwag mong pagpupukpok yung plais. No? Hindi pinampupukpok yan. Sa ulo mo, pukpok mo.
Pero mo yung plies, masisira yun, di ba? So, good engineering practices. Bakit ito nakalagay dito? Kasi, merong mga contractor hindi nagpa-practice ng good engineering practices. I'll give you example. Isang project namin, makita mo doon, pag chinek namin, dati akong project engineer ng Security Bank Corporation. Pag tingin mo ganun, sir, luma yata yung wire nyo, ah. Oh? Oh. Sir, metro wire and cable yan. Dapat first Dutch. Yan ang ginawa ng aming consultant, eh. Okay, kami nag-check nung in-house engineer kami. Engineer ka nung nung bangko, eh. Okay na yan, engineer. Di na yan makikita ng boss mo. Ganon. Susuhulan ka na. Sama ka na lang sa amin, dito sa may Quezon Avenue. Balitan namin, magaganda ang mga doon. Yeah. Visit na ito. Kaya nga ako kinuha, sabi ko siya, kaya nga ako kinuha nung boss namin, eh. Kaya nga ako hinire dito para i-check ko yung mga ganyan, eh. Sasama ka sa Aristocrat, sa Max, kung saan ka dinadala ng mga kontratista, eh. No? Hindi ko natiisan yung ganong trabaho. Ayaw ko yung gano'n, parang marumi, parang eh. Maraming suhulan, maraming sa construction, eh. Saang field ka mapunta dyan? Contractor ka, supplier ka, o ikaw yung resident engineer ng company. Pag resident engineer ka, naku, ligawin niya ng mga kontratista. Resident engineer ka ng in-phase, Intel. May Intel pa ba ngayon? Dati may mga contract kami sa Intel, eh. Kanya-kanyang ligawan yan. Itong mga ibang lukong-lukong contractor, magkano yung open ng kabila? Yung in-phase, eh, taga-in-phase kami. Ganito. Eh, nanalo na kami. Biro mo, susuwapangin pa ng kulungan. Hindi na may iba pa yung decision. So, yun yung mga little experience namin na hindi maganda. So, unprofessional yan. Nanalo ka na nga eh, tapos silating ka pa ng di ba? Ibang contractor, may pailalim pa. Okay? So, eto, okay, so good engineering practices. No? The job shall be done complete in aspects. So, dapat kompleto yung trabaho, kung ano yung nasa plano, kung ano yung nasa specs, susundin natin yan. Gaya nga ng nasa number 1, all works herein shall be in accordance with the plans and specs. The plan, of course, yung plano that we have. Then specification, what is specification? Specification is a document. So ito po ay document. Division 16 po ang electrical works. I am sure with this division 15. This is what? Division 15. This is mechanical works. Sandali, meron tayo ditong Sir, tama Sir Pangulan, tama po Division 15 is mechanical. For your info, meron tayo ditong professional mechanical engineer. Yan, si Sir Pangulan. PME yan. Mapuwa pa yan. Tama, Sir, Mapuwa kayo, Yan, Mapuwa graduate pa, di ba? Mechanical works. I don't know lang with the other work. Parang number 1 yata yung sa structural, eh. No, may mga construction documents yan. May mga division yung mga construction documents. Other electrical works, of course, nandito na yung power, nandito na yung lighting, no? Nandito na yung mga machineries. Yan. At nandito yung auxiliary. Ito ang problema ng maraming PEE ngayon. Share ko sa inyo. Ano ang auxiliary? These are electronics and communication work na kinuha na ng mga ECE. Ang ECE ngayon, gaya-gaya yan. Meron na silang PECE ngayon. Kailan lang nagkaroon yan? May ECE, may ECT, di ba? Tayo, PEE, REE, may RME. So, yan yung mga level-level ng profession natin. May katumbas din to sa ME, di ba, sir, Ayan, si sir, PME yan. Ito naman, RME. Naku, galit na galit nga yung mga registered mechanical engineer sa mga master electrician. Ba't gaya kayo? Ay, RME ka, master electrician? Of course na, tayo mga mechanical engineer. May point naman sila, di syempre iba yung engineer, mas mataas naman to kaysa di. Kasi parehas tong RME, di ba sir? Nasa inyo tawag din RME, di ba?
So, ayan. So, eto naman, meron silang CPM, di ba? Certified Plant Mechanic. So, ayan. So, yan yung mga profession natin. Electrical, electronics, mechanical. Ito problema. Kinuha ng auxiliary, kinuha na ng mga ECE yung auxiliary. Ang dami kaya niyan. Telepono, CCTV, yung mga networking, structured cabling, FDAS. What is FDAS? Fire Detection and Alarm System. Basta with concern with electronics and communication, sa ECE na yan. Dati, yung mga PEE natin, pwede silang pumirma ng auxiliary. Ngayon, hindi na. May electronics permit na kasi ngayon. Dati, wala. With the advent of the Republic Act 9292, no? Engineer po lang. May puwan pa ba dyan? So, with the Republic Act of 9292, si engineer, nag-aral pa ng building wire. Siya ba yan? Siya ba yan? Hindi. Kala ko siya. Pero kasi dito, nakaraan, dalawa sila, no, yung tinuruan mo. REE na yan, nag-aral pa ng building wiring. Sa Lunes, ha? Tsaka Martes, baka gusto nyo mag-aral ng building wiring. So, eto ngayon, ha? So, yung mga PE, nawalan na sila ng kita pagdating sa auxiliary. Kasi dati, pumipirma sila pa rin. Ha? Ngayon, hindi na. Pero may mga pasaway pa rin ng mga syudad na city na kino-consider pa rin ang pirma ng PEE sa auxiliary. Meron. Pero kung strictly nasa batas, lalo kung ang project ay PESA, na kailangan ang electronics work, PECE ang pipirma. Na? PECE ang pipirma. Itong PEE, ito na lang ang pipirmahan ni PEE ngayon. Na? Power, lighting, tsaka yung mga transformer, motor, generator systems natin. So, yun lang ang cover na ng electrical works. Etong auxiliary, marami yan, no? Di bale, no? Mas malaking trabaho naman di hamak itong power. Mas malaki ang kita nito kaysa dito sa auxiliary. Although may kita pa rin talaga dito. Okay? So, yung mga PE, saka maraming I have a friend, dati siyang manager ng Beta Electric. Umalis na siya sa Beta Electric. Dati siyang manager doon. Nagtayo siya ng sarili niya, Copper Electronics. May sarili na siya. EE siya, TIP graduate, ang specialty niya. Pero EE siya, auxiliary. So, nagtayo siya ng sarili niya. Ngayon, nagpapapirma siya ngayon ng auxiliary plan doon sa friend naming ECE. PECE naman. So, ganun. So, Division 16. Ano ba ang laman ng mga specification? Ang laman ng specs is kung anong brand ng wire ang gagamitin, ng mga breaker, mga devices. Ayan, nakalagay yung mga brands niyan. Yung quantity, yung sukat niyan, no? Sa estimate naman yan. Actually, we are planning to have an electrical estimation course. Yun, maganda yan. Kaya lang, pag nagpo-promote kami, iilan lang kasi yung lugi pa kami, yung mag-enroll doon. So, kung paano mangontrata, yung pricing, no? Paano mag-quantify, mag-take off, ilang wire, ilang tubo, ilang box ng wire, ilang junction box, ilang utility box ang gagamitin. So, kino-quantify namin yan. Kasi before, when I was a cadet engineer, doon kami tinrain sa estimate. So, we have plan of giving that training also. Yung electrical estimation course. So, number 4, all electrical materials and equipment to be used shall be new. So, dapat daw bago. Ikaw, contractor ka, kumuha ka, may project ka sa Quezon City, dinala mo sa Malabon. May project ka rin sa Malabon eh. Nag-iba kayo ng building, renovation sa Quezon City, giniba ang building. May mga wire pa, sayang, no? Bagong project yung nasa Malabon. Yung mga lumang wire nito, dinala dito sa Malabon. Na-imagine nyo? So, wag kayong ganun ha, pag nangontrata kayo ha. Nag-iba, nag-renovate, giniba yung building. Sayang yung mga junction box, magamit sa kabilang project. Hindi ka nabibili ngayon. Nakukuha nyo? Sayang yung mga panel board, gamitin natin sa kabila. So, hindi magandang practice yun. Dapat bago. No?
Kaya ako to sinasabi kasi kayo yung magiging mga future contractors eh. So, dapat bago. All works, tapos pag chinarge mo naman sa estimate mo, ang nakalagay doon, pambago talaga. Ang kinabit mo, luma. Nakukuha nyo? Imbis na bumili ka, hindi ka na bumili. Okay? Ay, boss, before, ay, babae siya, Papua graduate sa construction, nauna siya sa akin. Project namin noon before, yung Smith Line BCAM. Yung gumagawa nung limutan ko na yung parang kending masarap. Yung gamot din siya. Babae yun. So, kaya kahit babae kayo, pwede kayo ma-involve sa construction, especially sa design. Kasi yung trabaho naman, no, kaya ako gusto ko yung babae ko. Yung anak ko, ha? Yung babae ko, ha? Kung mamaya, judge mo ko, ha? Yung babae kong anak, gusto ko nga rin mag-ii siya, eh. Dalawa gusto ko sa kanya, eh, maging ii at maging teacher. Parang Sir Marino. Gusto ko mag-ii siya, tapos mag-aaral siya na edu. Eh, alam, matagal pa, 8 years old pa lang. Kaya yung babae ko, 8 years old. Anak ko yun, ha? Babae. Kita niyo ako, gawin yung babae, yun na itsura ng anak ko. Junior, eh. Ayan. So, ayan, ha? Dapat bago. All works shall be under the direct supervision of a duly licensed electrical engineer or master electrician. Kaya ko lang nilagay dito, kasi itong project ko na ito, project ko kasi ito, eh. No, kaya nilagay ko lang duly license. Tinutukoy ko lang dito ako. Mind you that this project, ano to eh, bahay ito nung English teacher ko sa UE. Second floor, ang laki nung nila, more than 100 square meter. Second floor yan. Di syempre, merong metro dito, di ba? May panel board. Ito yung original na bahay nila. Di, ito yan. Ito yung service head. Ito yung service trap. Galing sa Meralco, di ba? Tawag dito, service drop. Sabi ng PEC. Anong tawag doon sa connection point na yon? Service point. Ito yung drip loop, di ba? Anong tawag dito? Yung gano'n, yung cap. Service head. Ito yung service meter. Ito naman yung ano general term sa panel board based sa PEC? Sir, panel board. Mali. Yan ay service equipment. Sometimes referred as the load center. Okay? So, ito ngayon yan. No? Ayan. Ngayon, gagawin daw third floor. Papaupahan yung baba. O, yung teacher ko, tsaka yung mister niya, dito sa taas. Tinanong ko, ma'am, papaupahan niyo yung baba. Paupahan namin yung baba. Sino mang uupa? Yung anak ko. Bilo mo yung anak niya. Kailangan ma-separate ang metro. Bahala magbayad ang anak ko dyan. Sabi, hindi magulang to, ha. Hiniwala yung anak. Hindi, ang magbabayad dyan, yung manugang ko. Baka maisahan ako ng manugang ko, siguro isip-isip. Dapat hiwalay ang metro. Baka maisahan ako ng manugang ko, siya magbayad ng kuryente. Sabi daw ng Meralco sa kanila, dalawa daw yung service head. Yung ganyan. Diba? So ito, metro to. Ito yung panel board mo, tama? Ito yung main. So syempre, magkakabit ka dito. Ito yung mga ilaw. Diba? So sa building, pinaghihiwalay yung ilaw sa outlet. Ito, fluorescent lamp. But sir, pinaghihiwalay. Para masaya. Ayan. Iwalay ito. Nakaka-apekto kasi yung mga load dito doon sa lighting. Halimbawa to, aircon to. Ano napansin nyo sa aircon? Pagka inon, di ba nagpi-flicker yung ilaw? Ganun ang nangyayari dyan. Tapos ito, motor to. I-on mo yung motor pump mo sa bahay. Yung ilaw nagpi-flicker. Mataas kasi yung inrush current ng motor eh. Kung ang motor mo 10 ampere, ang inrush current niyan, the starting current, yung inrush current niyan is 5 to 8 times of the full load ampere. Imagine mo,
50 to 80 times yun. Pag in-start mo yung motor mo, biglang bulusok yung kuryente. This is the inrush current. Okay? Ayan. Ito naman yung full load amperes. So, makita natin. But sir, kailangan hiwalay yung motors. Mataas nga kasi yung inrush current. Di ba nakatap yan? Parallel lang lahat yan. Tama? So, pag ganyan, bakit naapektuhan to? Yung picture ng TV mo, biglang parang nawala or basta na-interrupt yung video mo, yung ano ng TV mo. Kasi sa simula, mataas yung kuryenteng kakainin niya sa source. O, siyempre, yung starting current na mataas, pumupunta pa doon, nakahati, tsaka pupunta sa kanya, pupunta doon sa mga load mo rito, dito. Try to imagine kung talagang kabit mo yung aircon dito, yung motor mo dito. Lalong malaki inrush current, dadaloy dito, baka mapundi yung ilaw. Nakuha niyo? Kaya sineseparate yung mga motor loads. Ang tawag dyan, individual branch circuit. And this is what we call what? Branch circuit conductor. Branch circuit conductor. Anong tawag mo dito sa conductor na to? Service. Service entrance, no? Service entrance. Conductor. Seminar ako sa tinanong ko yung sa private school. Lapit lang dito. Eto, switch. Pipir na yung mga yan, gagraduate na. 3 gang. Papunta sa ilaw. Ilang wire ang dadaan dito? Sir, 6. 6 daw. Gagraduate na ng EE yun, ha? Sir, 3. Ha? 3. Sir, 4. 4. Kaawa ako eh. Sabi ko, sagutin nyo to ng mabilis, ha? Okay, sagutin nyo to. Sagutin nyo ng mabilis. 1 plus 1. Sige, sasagot sila 2, di ba? Iba-iba sagot nila eh. Dapat, pag binigyan ka ng ganyan, dapat alam mo, parang 1 plus 1 is equal to 2 lang yon. Dapat alam mo na 4. Tama? O dapat ganun. Yun ang sagot, 4. Diba? Kasi kung ito yung ilaw natin, building wiring pa lang, no? Gagraduate na ng engineering, di pa marunong, di ba? Nakakaawa ngayon, di ba? Oh, that's why you need powerhouse. Pero hindi dinuruan ng mga professor nila sa EE-Tech, no? Yung sa workshop, electrical workshop. Ayan, bakit naging 4? O, 1, 2, 3, ito yung common, 4, tapos. Madali lang naman eh. Kaya lang di yata naturo, no? Ng teacher. Yun ang problema, yun. Ando si sir nasa faculty room. Nagpe-Facebook. Ayun, ha? Sabi ng faculty ko, bakit pa nasa labas ka pa nandiyan ka pa sa laboratory report writing ka lang naman ngayon. Ito ka na lang sa faculty, kwentuhan na lang tayo. Kasi pag report writing, experiment kayo ngayong week, di ba? Next meeting, report writing sa laboratory subject. Sabi ko, sir, nagpapa-practical exam ako eh. Ba't ka ba nagpapa-practical exam? Ginagawa mo vocational yung mga bata. Engineering yun. Di ba sa engineering, halimbawa, every Tuesday yung klase mo, laboratory, 3 oras yan. Then the next Tuesday, pag-experiment kayo, dito, report writing to, di ba? Ganyan, pag semestral eh. Pag report writing, nagpapa-practical exam ako. Nabanatan ako ng mga faculty ko. Ginagawa mo pa yung mga engineer yan? Taas ng tingin sa sarili yan. Engineer, di nga marunong gumamit ng tester yung iba dyan. Yung hindi marunong, tinatsaga ko yun, halika dito. Taga-tayo man ka lang, nag-experiment halika dito. Turuan kita. Turuan ko siya dito. Imbis na nasa faculty room ako, nagpapa-practical exam ako. Bad trip sa akin yung mga faculty ko. Ba't daw ako nagpapa-practical? Pasikat daw ako. Hindi ako pasikat, sikat na ako eh. Biro mo, ba't daw ako nagpapa-practical exam? Gusto kong matuto sila. Matuto rin sila. Magkaroon ka ba mag-connect ng wattmeter?
nga, nag-connect ka ba ng wattmeter? Baka nga tester lang eh. Meron akong kilala, Mapua graduate pa eh. Ito, tester. Kaklase ko siya sa Meralco Foundation eh. Biro mo, hindi niya alam yung tawag dito. Ano ba tawag dito? Kawawa naman to, Mapua graduate. Test lead, test pro. Kawawa na. Biro mo, REE na yun. Hindi marunong gumamit ng tester. Gumraduate siya gano'n. Parang stethoscope natin yan pag practitioner ka, di ba? Oh. So, ganun. Ba't ako napunta dyan? Hindi na tayo. Ready kayo ha? Pinakamaaga natin, alas 8. Okay. So, ito. Kasi makakot kayo ba? Dahil sige, alas 7 na lang. Okay, ito. Unless otherwise specified, pull boxes and junction boxes with lock nut and connector. No? Yung mga connector, mga ano yan eh. Ang tawag dyan, mga accessories yan nung tubo natin eh. Naalala ko yung isa kong co-engineer ko. Sabi niya, tinuturuan siya, nung nasa site na siya, pangalan ng Gilbert eh. Site. Ang natawag ngayon sa opisina, ay nandun kami, nag-estimate kami. Yung purchasing namin, nasa tabi namin. Pag natawag si Gilbert, ang tanong, sinasabi na lang, nung aming invento na lang sa amin, tsaka naririnig namin, Sir, ano ba yung lock nut? Kasi nung tinuturuan kami, Sir, ano ba yung lock nut? Sir, ano ba yung adapter? Eh, wala yung namin, leadman namin eh. Yung foreman namin eh. Siya pinadala ngayon. REE siya. Top notcher yun ng REE tsaka RME. Pinadala siya sa project site. Tapos mga electrician. Kasama namin siya nung di niya alam yung mga lock nut bushing. Sabi nung purchasing, pambihira kasi ko si Gilbert eh. Di ba, Reggie, tinrain ko ngayon nun? Sa purchasing, palibasa yung purchaser namin, grad, pero hindi siya licensed. Ako, nakikinig ako sa kanya, I even take note. Tinetrain niya kami. Ako, trainable akong tao eh, hindi tulad ni Gilbert, top notcher. Nung tinuturoan, napansin ko sa kanya, oh sir, alam ko na yan. Parang ini-small niya yung sir namin na nagtuturo, punta kami sa bodega. Oh, ito tawag dito, LB, ito, condule, ito, elbow. Oh, ito, connector. Ito coupling, ito lock nut, ito adapter, female adapter, male adapter. Ito naman yung lock nut. Napansin ko si Gilbert, hindi siya trainable. Palibasa, top notcher ng board, pinadala sa project site kaagad. 3 months pa lang sa company, pinadala sa project site ng boss namin. Ngayon, tawag na tawag ngayon. Sir, kakabit na yung mga electrician, yung maasa electrician. Siyempre, siya yung mag-uutos. Tsaka siyempre, nasa kanya susi ng bodega eh. Siya lang ang magre-release. Sabi sa kanya electrician, Sir, pakakuha na lang po yung kunin na lang po namin yung mga ganitong device. May listahan. Hindi niya ngayon alam kung ano doon yung saan ba yun lang? Tawag na tawag ngayon sa purchaser. Wala yung aming foreman. Siya na rin yung foreman eh. Absent, may sakit. Tawag siya ng tawag sa office. Sir, ano ba yung lock nut? Sir, ano ba yung adapter? Sir, ano ba yung pull box? Buisit na ito. Hindi alam. Pero, siya, nagde-design siya. Hindi niya alam na pinakita sa kanya sa actual, kaya lang, hindi niya tinatanggap. Kasi nga, hindi naman lisensyado yung siya, top notcher. Piling magaling. So, huwag ganon. Dapat trainable tayo. Ay, pambihira ito si Gilbert kasi di ba tinuro ko sa inyo yan? Si Reggie, dito si Reggie, nagte-take note pa siya. Ako naman, kasi nauna sa akin si Gilbert, I suppose, alam niya na yung mga pinagtuturo. Yung pala, pagdating sa project site, ikot siya sa upuan. No? Pero hindi mo alam yung mga lock nut, yung mga bushing, hindi mo alam ang itsura. Nakakahiya ka na sa tao. Okay? Square box. Kailangan mo raw i-provide yung mga yan. Diba yung junction box natin? May octagonal box. Yan ang uso ngayon. Kulay orange. Meron pa rin naman ganyan itsura. Yung junction box natin. No? Merong utility box, di ba? Ano yung utility box? Sura ng utility box. 2 inches by 4 inches box yan. So, ganyan. Utility box. Ano naman yung square box? Di kwadrado, square. May mga butas dito yan, ha? Yan. Diyan ka mag-splice. Magduduktong. Diyan ka magduduktong. Pag ang installation natin,
nasa ceiling, nasa flooring, we use the junction box. Naglagay ka ng ilaw, isang ilaw sa junction box. Isang fire smoke detector sa junction box. Okay? Meron kang floor outlet. Di ba? Alam niyo yung floor outlet, tawag namin doon is pop-up outlet. Di ba yung bilog siya, yun nasa flooring siya. So, iaangat mo ganon para lumabas yung outlet, sasaksakan mo ngayon. Telepono o kaya power. Di ba? Pop-up outlet ang tawag doon. Okay? So, yung floor outlet natin. So, pag ang installation naman ay nasa wall, we use the utility box. Naglagay ka ng outlet, ayan. Naglagay ka ng telephone outlet, power outlet, telephone outlet, naglagay ka ng switches. You use the utility box. Then, the square box is para siyang junction box na mas malaki. Kasi itong junction box, ito yung mga butas niyan. So, marami kang tubong malalagay dito, mas maraming laman yan. Na? Ito yung square box. Meron pa mas malaki sa square box. Ano? Ito naman yung full box. Yung mga full boxes natin. So, ito ginagamit ito sa mga industrial din. Yung mga malalaking tubo natin, papasok dyan. Pag masyado na mahaba yung wire run, more than 200 feet, sectionalize ngayon yung isang ano. Ibig sabihin, hahati-hatiin kasi nagbabara na yung mga kable sa tubo, hindi na lumalabas doon sa kabila. No? Mangyayari, babataking dito. Pag batak mo doon sa wire dito, papasok mo na naman yung wire dito, papasok mo doon. Kasi kung masyado na mahaba yung wire run, hindi na lalabas yung cable doon. Doon, hindi na lalabas yun. So, kailangan mo hatiin yung, ano mo, yung wiring mo. Maglalagay ka ng pull box. Number 7, there shall be one service drop for the ground floor and one service drop for the second and third floor. So, ginawa, eto daw, ginawa yung sa may-ari, nilipat sa taas. So, siya yung magsusupply dito sa second and third floor. Ito naman yung sa anak. Sabi ng Meralco, magkabit na lang kayo ng another service dito. Ito yung metro ng anak mo, ito babayaran ng manugang mo. Okay? So, andito siya. Tapos, ito yung sa mag-asawa. Andito. Yung mismong may-ari ng bahay. Na-imagine niyo ba? Sila ay nasa second and third floor. Okay? Tsaka yung mga ibang anak nila na binata at dalaga pa. Wala pa asawa. Yung may asawa, nandito. Pag may asawa na, umupa ka na. Bahala ka na sa kuryente mo. Hindi ko nasagot. May asawa ka na eh. So, ganun. Doon sa baba. Oh. So, ganun ang nangyari dyan. So, we have service voltage to the building from Meralco source shall be 230 volts, 3 wire, single phase. So, yung service voltage daw, 230 volts. Ano yung 3 wire niya? Bakit 3 wire? Kasi neutral yung isa. Ang nakakalungkot, pagka sa mga squatters area, 2 lang ang wire. Pag sa subdivision, 3 wire. Ba't ganyan na Meralco, no? Manigas kayo dyan. Di ba? Biro mo, 3 yung ano, 3 yung wire. Pagka maganda mga bahay, mga mansyonin, dyan sa Forbes Park, dyan sa mga subdivision, 3 wire. May neutral. May grounding, di ba? Safety yun eh. Pag may grounding, may safety, di ba? Eh, mga squatter. Oh, ba't ganyan na Meralco, no? So, 2 lang pag mga squatter. Ganun ba? Pag walang pera? Unfair yun, bahala na manigas yung mga ano dyan. Diyan, pag nagkaroon ng grounded system, tutulong yung grounding na yun. Hindi makuryente. Conduits for installation inside ceiling wood partition underground embedded on floor slab shall be PVC. So, dapat daw PVC raw yung tubong gagamitin. Polyvinyl chloride. Alam nyo, itong simple lang, no? Nung nasa estimate kami, nasa construction kami. PVC. Diba, meron tayong PVC. PVC. Meron tayong ano pa? RSC. Pinakamakapal. Rigid steel conduit. Yung sumunod na medyo makapal lang. Yan ay IMC. Intermediate metal conduit. Yung pinakamanipis. Threadless. Ito yung mga metal conduit ha. Electrical metallic tubing. Yan. Sama ko yung isang engineer. Bili kami ng tubo. Tara.
Bili daw tayong tubo. Sabi ni sir. Sumama ako ngayon. Ahead siya sa akin sa company. Pabili nga ng EPC. 125 feet. Sabi ni Inday, ay kuya, walang 125 feet. 125 feet? Ano yun kuya? 125 feet. 125 feet, di mo alam? Sabi nung kasama kong engineer. Nauna lang siya ng ilang buwan sa akin. Parang bagong salta lang siya doon sa department namin sa estimation. Para sabay lang kami nagte-training sa estimate. 125 feet. 125 feet. Pabili. 125 feet. Kuya, wala nga niyang 125 feet eh. Pambira naman. 125 feet, di mo alam. Parang in-small niya pa kasi Bisaya pa si Inday, ganun. Sa hardware lang siya. Kuya, sabi ko dun sa kay Inday, Day, paano mo nga yung boss mo? Lumapit ngayon yung boss niya. Ay. Sabi na, ayan, kausapin mo yung boss. Sabi ko, sa kasama ko engineer. Ay, sir, bili kami ng PVC, 125 feet. Sabi nung boss, ano po 125 feet? Sabi nung nung boss, ano ba, ang 125 ba na haba? Dami nun, sir. Kulang kami niyan. Hindi, 125 feet. Yun yung na-estimate ko, nasukat ko eh. 125 feet. Ay, sir, sabi, yung ba yung nasukat mo, 125 feet? Ay, mali, sir. Kasi, sir, yung isang haba, yung one length, that is 10 feet. Kaya yung 125 feet, 10 feet yun, ano yun, di ba? Ilang lengths yun? Okay, one length, there are 10 feet. Cancel yung feet. Ilan lahat? Ilang length ang bibilin mo? 12.5. Ano yan? Puputulin mo? Yung isa, kalahati? Hindi. Bibilhin mo 13 lengths. Sir, ang kailangan mo, 13 haba. Bay, 13 haba tayo. Sabi ni Bossing. Bumibili kami yun. Kuya, sabi niya kasi feet, di ko maintindihan eh. Dapat haba, sabi ko, di ba sinabi haba? Sinabi ko nga po, kaso makinig sa akin. Ikaw pa mayabang eh, no? 125, di mo alam. Bobo naman eh. Yung pala, ikaw pala bobo. Hindi ka pala ogags. Di ba? Pag bumili ka ngayon, kita yung mga termino sa feet. Di ba? Ikaw magmumukhang tanga pag nagyabang-yabangan ka eh. Kaya hindi tayo pwede magyabang. Di ganun, class. Haba yan. Ba? 13 lengths yan. Pag bumili ka ng mga tubo mo, RSC, IMC, EMT, haba ang bibilhin, hindi yung feet. Wala silang pakialam dyan. Ikaw mag-convert niya, sabihin mo lang kung ilang haba. No? Ilang lengths, ilang tubo, ilang pong tubo, ano ilang tubo? Basta 125 feet, sige, bigyan ko kayo 125 na tubo. Kung ano yun, di ba? Yung pala, 13 tubo lang pala kailangan mo. Di ba? Wala na, sinabi mo lang, 13 PVC. Diba? Yung pala, hindi pala siya marunong. Nagsusukat-sukat lang po na siya, hindi siya marunong mag-quantify ng bagong salta doon sa estimate. Di pa tapos, bumili na kaagad. Yung pala, hindi siya nag-convert into lengths. So, you have to divide by 10 kung gusto mo sa feet. 3 meters, di ba? Ang isang standard ng tubo, 3 meters. Di ko alam yan. Bagong graduate ako, di ko alam. Bagong license ako ng RE, di ko alam yan. Nung nasalta ako sa construction, ano ba yung mga lock nut? Malay ko dyan. Basta alam ko lang yan, Norton Student, kay Binix, marunong ako yan. Diba? Yung pala mas mahalaga sa field, yung mga ganyan. Okay? So, sana tayo? PVC, 10. Conduits for service entrance shall be rigid steel conduit. RSC daw. To. RSC daw dapat to. For service entrance, yung conduit na to. Okay? Prepared ng Meralco yan, rigid steel conduit. Siya yung pinakamakapal. No? IMC, pangalawang makapal. Pinakamanipis, threadless, wala siyang thread, EMT. Okay? So, ito pinakamadaling baliin. Sa building wiring nyo, tuturuan namin kayong magbali ng buto, ng EMT. Pag bumili, ayan, may mga sobra pa kami. Ito, nakita nyo dito sa harap. So, ito. Yan yung para sa Lunes. Ha? Meron tayong training, ha? So, baka gusto nyo mag-training. Tapos, diretso na tayo. Mag-exam na kayo sa TESDA. Mas maganda.
After 1 week, exam kagad sa TESDA. So, saan na ba tayo? Number 11. Light control switches shall be rated. This should be 10 amperes to 50 volts. Ito na overlook ito sa design. So, may mga capacity lahat ng devices. Tandaan yan. Yan ang basic idea. Switches. Dami-daming ilaw sa isang switch. Alam niyo ba ang switch? Nagkakaproblema ang mga switches. Lalo kung maraming ilaw na nakakarga sa kanya. Bawa. Switch to. Ito, mga ilaw. Maraming ilaw. Maraming ilaw. Nakakarga pala to sa isang switch lang. Hindi natin lang kung ilang ilaw to. Basta maraming ilaw. Maraming ilaw. You have to watch out that this switch has a rating. 10 amps only. Hindi pa nga nagte-10 amps yan. Nagpa 5 amps pa lang yan. Mga ganun-ganun na yan eh. Kaya nasisira yung mga contacts ng switches eh. Breaker lang eh. Meron kami experience sa breaker eh. 20 ampere breaker, 9 ampere nagtitrip. Sabi namin doon sa supplier, kayo supplier ng GE. Yes sir. Yung breaker namin doon sa 7th floor. Yes sir. Ba't gano'n? Nag-testing kami, 9 ampere nagtitrip yung breaker nyo. Pati nga sir, naku sir, hindi kami nag-supply dito niyan. Ibang supplier. Sir, pirata yan. Ha? Pegi yan sir, pegi yan. Ganun ba? Sir, ito original. Kami yung original. Tingnan nyo. Kinakatok pa lang, iba na ang tunog. Sabi niya. Sir, pegi yung nabili nyo, yung supplier. Ganun ba? Sabi ko. Pirata yan. Ako, CD lang ang napipirata, pati pala breaker. GE rin yan, Brad. You know mo? 9 ampere nagtitrip ngayon yung ano. So, mali na naman yun. Titinda ka, peke, di ba? Kaya isipin niyo yung mga tinitinda yan pag naging sales engineer kayo. So, merong rating yung mga switches. Baka mamaya, sumobra na, computein mo to. Actually, 10 ampere, ang laki na yan eh. No? So, factoran mo na lang. No? Maganda nga kung mga 50% dun sa rating ng device, huwag ka na susobra dun eh. Pagka dumaloy dyan, nagsukat ka, nag-clamp ammeter check ka, naging 6 ampere na, huwag na. Good engineering practice is 50% loading. Good engineering practice. Hindi nakasulat sa PEC yun. Sa practice nga yun eh. Kaya nga practical electrical design tayo. So, ayan. 10. Minimum size of wire to be used shall be 2.0. 3.5 square millimeter. 2.0 diameter. So, rated for 600 volts AC. So, ibig sabihin, pag sumobra ka sa 600 volts, malulusaw na o magme-melt o iinit muna hanggang sa mag-melt na yung insulation mo. So, pagka kasi bumili ka ng wire, meron siyang voltage rating. Voltage rating nino, nung insulator mo, ito yun. No? Pag sumobra ka sa 600 volts, masusunog na yan, magme-melt na yan. Minimum size of conduit to be used shall be 15 mm for PVC. 15 mm is the media, 1/2 inch yun. 1/2 inch. Let's go now to the legend. So the legend is this one. Ang PEC, sa likod ng PEC, merong legend. No? May legend ang PEC. So, huwag kayo mag-iimbento ng sarili nyong symbol. Ito, mga convenience outlet yan. Ito, incandescent bulb, fluorescent. Pwede kayo mag-imbento kung wala naman sa PEC yung device na yon. Halimbawa, chandelier. Wala kayong makikitang ganito sa PEC. Inimbento ko na lang to simplify. Walang chandelier sa PEC. Circular fluorescent lamp outlet. Dalawang bilog kasi circular fluorescent lamp. Inimbento ko na lang to. Kasi wala naman sa PEC yun eh. Pero halimbawa, fluorescent lamp. No? Ganyan. Fluorescent lamp.
Meron naman sa PEC. Sundin mo yung nasa PEC. Nakuha? Although, pagdating sa mga commercial industrial, kanya-kanyang approach pa rin yung mga designer. Let's say this is just an open type. No? Ibig sabihin, dalawang 36 watts na fluorescent lamp yan. Or dalawang 40 watts. Pero actually, 36 watts yan eh. No? With ballast yan. Ngayon, kung meron pa mga diffuser yan, yung may mga cover, okay? Lalagyan pa nila ng mga ganyan yan. Depende na, no? Tandaan nyo yung discussion natin for today, magagamit nyo na to hanggang high-rise building design. Kaya pinakamahalaga itong residential eh. Ito yung pinaka-foundation eh. Kasi pagdating natin sa commercial industrial, more on sa ano na tayo, yung mga feeder circuit na tayo. Will not after na sa mga branch circuit. Dito natin didiscuss yung branch circuit. So, switches. So, nandirito na yung mga symbol. Okay? Yung mga devices natin. Nandiyan dyan na yan. Misa pag nakakita kayo sa plano ng ganito, below, tas may tuldok. Ano ibig sabihin niya? Riser up. Ano ibig sabihin ng riser up? Kung halimbawa, nandito yung tao, nasa second floor ka. Nandito ka. Hindi, nasa third floor ka pala. Nandito ka. Nakita mo yung plano ng third floor. May nakita kang plano ganyan. Ibig sabihin, pag nakita mo yon, may wire dito, panel board to, umakyat. Riser up ang tawag doon. Ano naman yung riser down? Ito yung panel board, nasa second floor tayo ngayon, ano? Panel board to, may susuplayan ka sa baba, riser down. Nakuha nyo? Kasi ang mga panel board, may mga tinatawag yan na mga FED. Way of feeding the cable. If this is your panel board, this is top FED. Top FED. This is bottom FED. Bottom. Ibig sabihin, may mga butas yan. Bottom FED. Saka dito, merong side FED. May butas din dyan ng panel board. So, yan yung way of feeding the conductor. No? So, yung paglalagay ng cable natin. Okay, let's go now to the power layout. Let us study first our load schedule. Ito po yung load schedule natin. You will see here, in the ground floor, there are 6 branches. So, ang paglalagay po ng branches, you see that there is a panel board here. How many branches do we have here? This is number 1, number 2, number 3, and number 4. Eto, tingnan natin yung riser diagram, ha? You see this one? All odd number nasa kaliwa. Even number nasa kanan. Yung nasa ground floor, yung uupa, yung anak, ilan? 8 branches. Sa size natin lahat yan. Yung sa may-ari, second and third floor, ilan? 12. Isa size natin lahat yan. Lahat ng odd number, tapos dito, even numbers. Okay. Now, pag-aralan natin itong ground floor panel. Pag natutunan na natin ito, so pares lang naman ang principle niyan dito, sa second and third floor. Okay, isa-isahin natin. Una ko pong i-discuss dito itong circuit number 4, wherein we have 9 convenience outlet, 1,800, no? Okay? So, sundan niyo po ako ha, nasa anong page yan sa handouts ninyo. May paging po yan eh. Nabura ba? Banda dyan lang yan. Patingin. Nabura? Oo nga, nabura. Basta dyan lang. Nakita niyo? Yung natin? Okay. Yan ha. Yung number 4, 9 convenience outlet. Turuan ko muna kayo ng proper layout. Ito pa lang, hindi ito nadidiscuss sa college. Itong simple lang na to.
Ito yung circuit number 4, di ba? This is not, mind you class, that is not a perfect handout. Ibig sabihin, hindi yan perfectong tama. Kaya hindi natin i-redesign yan, i-redesign nyo para maging tama. Ituturo ko sa inyo yung tama. Okay? Hindi yan perfecto. Kasi nung ginagawa ko to, hindi pa ako nagtatrabaho sa design firm. Bagong engineer lang ako yan. Siguro 1 taon pa lang akong engineer niyan. Kasi hindi pa ako nag-work sa design nun. Construction ako nun. Pinadesign lang sa akin nung teacher ko nung college. Ito yung circuit home run, di ba? Circuit number 4. Balikan nga natin. Ayan, yung circuit number 4 nga pala. Ilan daw yung nakakabit doon? Siyam. Circuit number 4, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, ano? Ito pa lang, dito pa lang, mali na ako dito eh. Ha? Ulitin ko lang ha, yung plano na to ginawa ko, hindi ba ako nagtatrabaho sa design firm. Okay? This is not a perfect handout. Pero alam nyo, sign and sealed yan ng PE. Sinign and sealed yan eh. PE naman, pila-pila lang eh. Ay, pirma-pirma lang. May PE dyan sa isang city dyan eh. Pila-pila lang, lakas ng kita ng PE oh. Mga contractor, araw-araw, dahil pumipila sa kanya, pirma lang siya ng pirma, hindi na halos sinecheck. Kahit mali, tama na yan, sige, di masunog yan. Eh, nasunog, takbo si PE. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat yung circuit home run ko, number 4, ito nandito. Since ito yung panel board ko, okay? Dito, paki-close up lang. So, ito. So, dapat ang circuit number 4 ko na to, dito dapat siya. Ito, may arrow na nakaturo doon. Number 4. Dapat yung arrow nakaturo doon sa panel board. Yan yung circuit home run. So, naturo naman sa amin yan ng college. Okay. Ito yung tamang pag-layout. Bawa, ito. Ito tayo sa basic. Yan. So, meron tayong circuit number 1, number 2, number 3, number 4, 5, 6. Meron na ba tao sa taas? Paki-check nga. Meron ba nagbabantay sa labas para sabihan sila? Okay. So, ito po yan. Ayan, letter T. Yan. So, makikita natin dito na letter T. Halimbawa, ito yung circuit home run ko. Circuit number 7. Ito yung ating panel board. Yan. Yan yung panel board. Okay. Is there any problem? No problem, sir. Pero we can do better. Ha? Kung ikaw ay electrician, ikaw ang nag-i-install, anong masasabi ba isang outlet, isang utility box? Tama ba? Tama. Ano ang masasabi nyo dito sa utility box nito? May wire dito, may wire dito, may wire pa dito. So, 3 tubo ang kumabit dun sa utility box mo. Yan. So, may tubo rito pumasok. Diba? May tubo rito. May tubo rin dito. Na-imagine nyo ba? May wire dito. May wire dito. May wire dito. Andi dito yung outlet mo. Kumpara mo dito sa junction, sa utility box nito, saan mas maraming wire? Sa 2 o sa 4? Sa 2. Ha? Bakit dumami? Because of the tree.
And the tree is known as the branching. Branching po ang tawag dyan. Dapat tanggalin yung branching. Malay ko dyan, sir, nung college, basta layout lang yan, sabi nung teacher, kabit-kabit lang. Di ba ganun na? Tanggalin ang branching. O, di ganyan. Alam naman natin, lahat yan nakaparallel lang, right? So, parang isang kompleto na lang yan. Parang nakasiris na lang yan. Kumpara kanina, si number 2, hindi ba konti na lang ngayon yung wire na nasa kanya? Nawala yung branching eh. Eh ano naman ngayon, sir? Ano silbi? Ang mas safe yan. Imaginein mo ang line 1, line 2. Pag nagdikit yan, ano yan? Short circuit yan, right? Pumasok yung daga sa box, mga maliliit, mga bubwit. Pumasok, shorted. Nabasa, shorted. Prone sa short circuit yan. Prone sa short circuit. Okay, meron pa tayong space dyan, upuan. Sige, upo. Yan, dito. Bigyan natin siya ng pwesto dyan. Sug lang kayo ng konti, ha? Ayan. Meron daw ba sa taas? Wala pa. Okay. So, anong napansin nyo sa pagle-layout na to? Nabawasan yung wire na laman nito. Kasi pag mas maraming wire, mas delikado. Lalo na ito'y line 1, line 2. Prone yan na mas short circuit. Nakuha nyo ba? So, as much as possible daw, pag nag-layout ka, dire-diretso lang. Sabi nung boss kong PEE. No? Dire-diretso lang. Hanggat maaari, tanggalin mo yung branching. Kung residential lang naman yung project, may mga mall na, commercial, industrial. Minsan di maiwasan, kailangan ng branching. No? Eh, meron dito, meron pa ditong outlet. Paano gagawin mo dyan? Eh di, lagay mo rito. Ayan. So, parang isang diretso na lang yan. Huwag mong gagawin ganito. Ayan. Branching na naman to. Tama ba? Dapat dito. Ayan. Na-imagine mo, isang kumpleto lang, isang dire-diretso lang yan. Na-imagine niyo po ba? So, mas safe po yan. Mas safe po yung ganyan. So, ganyan. That's how you design this. Sir, yung bang outlet necessary na nasa gilid? Diba? Sabi ng estudyante. Not necessarily. Depende sa use mo. Depende sa gamit mo. Outlet to outlet, sabi, National Electrical Code, 12 feet. Outlet to outlet, distance. Well, sa practice, not necessarily. So, well, 12 feet is maximum. So, shall not exceed the 12 feet. So, sa practice, depende talaga dun sa need mo. Okay? Pwedeng lumapit yan. Yung 12 feet, no? Sinabing shall, pwede mong gamitin. Pag sinabing shall, mandatory, disundin mo na yon. Kung 12 feet lang ang maximum, di mas maganda, disundin mo yung PEC. At pagka nag-install ka ng outlet, dapat yan 12 inches from the floor line, no? From the ground. Okay? So, ganun ang gagawin natin. Layout pa lang yan, ha? Pag power layout pa lang yan, ginagawa natin. Kaya dito, eto, lalagyan mo rito, pumapatak ito, tagusan to, right? Ito to, itong outlet na to, tsaka to. Dapat ito, i-drop mo ron, tapos ito, gawin mo rito. Kasi lumalabas, ito, branching to, tama ba? Kung tatap siya rito, nakuha nyo? Branching to eh. Okay? So, dito lang siya, ito, kabit mo rito sa isa, tapos to, kabit mo rito.
So, wala na siyang branching. At saka dapat ito, yung number 4, ikakabit ko siya dito. Dito dapat yung circuit home run. Kung saan, kung sino yung pinakamalapit na outlet, doon ko ikakabit yung home run. Nakuha? Dapat ganon, ha? Okay? So, bigyan siya ng handouts. Meron na. So, ayan. Ito yung pagle-layout. Sir, gaano ba kadaming outlet sa isang circuito? Ayan. So, di-discuss ko mamaya. Okay? Based on PEC, provide 180 volt ampere or watts, no? Per CO. Ito tinuturo sa atin ng college, di ba? Ang isang outlet, 180. Yung outlet natin. Pag single siya, 180. Pag duplex siya, 180 pa rin. No?
180 pa rin yan. Okay? Yan, ito 180. Di ba, minsan nilalagyan pa to ng ground dito, di ba? May ground dito. Ano to? Minsan sa aircon, ganito itsura, di ba? Yung ganyan, pa-vertical, ito horizontal. Na ganun. So, ang tawag dito, parallel type. Ito, pag ganyan. Ito, tandem type. Tandem. Tandem type. Ito. Parallel type. Kasi parallel eh, di ba? Ito, tandem type. Diba? Ito yung ground, oh. Yan. Ito, Chinese. Singkit, di ba? Tayo yung mata, singkit. Ito yan. Tandem type. Ito naman, parallel type. Okay? So, ganyan. Ito yung mga ginagamit sa aircon, right? Kasi ninyo, yung outlet ng aircon, ganito yung itsura. Ang problema, no? Hindi mo alam, yung ikakabit mo pala, turbo broiler, no? Meron palang microwave oven, tapos meron pang mga more than 1,000 watts yung ikakabit mo. Are you going to consider the 180 volt ampere only? No. You should follow this design load analysis or actual load analysis. Consider the actual rating or wattage of the load. So, pag nagsa-size kayo, mas maganda, the best, specific kayo. Mas specific, mas maganda yan. Tandaan natin ha, pag mas specific, mas maganda. Halimbawa, meron ka susuplayan na 1,000 watts amplifier. O dapat ang wattage na ilagay mo, 1,000. Halimbawa, naka-devote yung outlet na yun para sa amplifier o kaya sa speaker. No? O kaya any load. Eh yung load mo pala 1,000 watts. So, kahit isang outlet lang yon na sinusuplayan pala niya is 1,000 watts, eh dapat hindi 180 yung gamitin mo. Dapat yung 1,000. Nakakuha? So, dalawang method yan. Ito yung sa PEC, ito naman yung tinatawag na design load analysis. I say practical electrical design course kasi ito yung ina-apply namin. Kung hindi mo alam yung load, generally speaking, use 180. Nakuha? Pero kung alam mo naman kung anong load yung ikakabit mo doon, mas specific, mas maganda. O, lagay mo sa description ng load mo. O, lagay mo, one amplifier or speaker or whatever, kung ano ang equipment mo dyan. Microwave, water heater, ba? So, ganon. Kung ilang watts yon, kung bumbilya yan, one chandelier, sa mga commercial industrial, 5,000 watts. Are you going, itong lighting outlet mo, are you going to consider pag lighting nga 100, di ba? 100 pag ilaw, di ba? Eh, chandelier pala yon, isang lighting outlet mo. Eh, 5,000 watts pala yon. Are you going to consider the 100 pag sa ilaw? Of course not. Okay. Hindi po pwede yan. Ako ha? So, 9, no? Convenience outlet. Sir, bakit ito naging 1,800? Marami kasing designer ang ginagamit hindi 180. Ano? 200. Ito sa practice. Kung board exam ang usapan, ito sagot. Na? Sa practice lang to ha. Pag sinabi sa practice, sa field lang. Ito 180. Kung pang board exam, 180 ang sabi ng PC. Eh, ginamit ko dyan 200. Mas okay kasing gamitin yung 200. Bakit? I is equal to power over voltage. Ito yung power, no? The higher the power, the higher the current. The bigger wire you have. Later, I will discuss the advantages of having a big wire. Later. Tayong time ngayon daw, medyo mahaba pa yun. So, punta muna tayo dito. 9 convenience. So, 9 times 200. Ilan? 180, di ba? Now, I have 230 volts. Now,
Ngayon, pag nagde-design ako, hindi ko ginamit yung 200. Before 230. Kasi yan ang nominal voltage ng Meralco eh. So we found out that the 230 volts is somewhere, if this is your service head, this is your meter and this is your service equipment, your panel board, your 230 is somewhere found here on the service entrance portion. It's, let's say, somewhere down the road. Here, somewhere down the road. Here, service point. Nandiyan yung around 230 volts. Galing ka sa poste ng Meralco, susuplayan mo. Ito yung bushing mo. Yan, di ba? Kumuha yan ng ano, di ba? Linya sa Meralco, ganyan. Susuplayan kang gano'n, di ba, class? Around 250, 240 volts ang mga voltage dyan. Na? So, kuha ka dito. Siyempre, may voltage drop pa yan. Punta ka na dito. Pagpasok sa bahay, mga 220 na lang yan, mahigit. No? Better to use the 220, no? Rather than the 230. Pag nagde-design ako ngayon, 220 ginagamit ko. Bakit? The smaller the voltage, the higher the current. The higher the current, the higher the size of wire. And the higher the size of wire, the better. Kayong mga engineer, oversize kayo lagi. Ang lalaki ng kable ninyo. Yan ang comment ng mga electrician sa mga design engineer. Hindi nila alam, may malalim doon. Yan. Pwede ba mag-oversize ng wire? Pwede. Breaker, pwede? Hindi pwede mag-oversize ng breaker. Anong dahilan ba't tayo nag-oversize ng wire? Sir, for future load growth. Tama yung mga sinabi nung nung pinag-seminar akong isang school. Siyempre sir, magdadagdag ka ng load, future growth, kumbaga. O ano pa? Wala nang makasagot. Marami yun. Higit 5 dahilan yun. Mamaya pag-aaralan natin. Okay? Dito muna tayo. So, nakita nyo to, no? Kasi kinokomentohan ng mga, laki-laki ng size ng wire ninyo. Ha? Kukumputan ka ba ng electrician? Meron may electrician, kukumputan ka sa harap. Sir, di ba ito lang yan? Power divided by voltage, current. O, pwede na siya, sir, 2.0. Nagkala, tinuruan pa ako no? Sabi ko, hayaan mo lang. Ito si engineer, sasayang ng pera. Ha? Tuturuan ka ba ng electrician, tuturuan ka ng computation, parang sipa sa pride mo yun, di ba? Hayaan mo lang yan. Sabi ko sa kanya. Later, malaman nyo. Bakit? Sinabi kong hayaan mo lang. Hindi niya alam yung lalim 230, sabi ko nga sa inyo, pag nag-design kayo ngayon, gawin niya na 220. Okay? Sige i-redesign niya yan. Okay? Pag-uwi niyo sa bahay mamaya, redesign niya yan. So, sasabit niyo bukas. Pag di kayo nagpasa, wala certificate. Redesign to 220 volts. And THW, copper wire. THW lang ang ginamit ko. Okay. Payag kayo? Ilang time, sir? Ito ha. 1/8, divide mo lang doon sa voltage. Di ba sabi sa formula, power divided by voltage. This is current. No, ayan. Napapakinabangan yan. So, ayan. Ilan yun? 1,800 divided by 230. Ilan yun? Ilan? 7.83. Ayan. 7.83, di ba? Sir, laki naman ng size ng conductor mo. 3.5. 2.0, pwede na yan Ito tayo sa wire size. Ulitin ko 7.83 na compute. Tama ba? Divide nyo 1,800 divided by 230. So, 7.83 Punta tayo sa wire size. Ito yung wire size. Ito yung sinasabi ko. Labo, di ba? Kita dyan. Okay? So, ito. Allowable ampasities of insulated conductors rated through 0 to 2,000 volts. Sir, hanggang 2,000 volts Paano sa industrial? No?
More than 2,000 volts. No? Hindi na pwede itong table na to. Hindi na. Eh di, paano yun, sir? Eh, may iba pang table. Okay? Marami pang table sa PEC. Ito lang yung pinakaunang table sa PEC. Pag sumobra na sa 2,000 volts, punta ka na dun sa pang medium voltage na table. 60 through 90 degrees Celsius. Pag 60 degrees, we use the TW here. No? Kasi madalas gamitin ngayon THHN sa mga building. Bakit, sir? Kasi ang THHN is 90 degrees Celsius ang kanyang temperature rating. Eh, andirito siya. Ayan, no? Nakita nyo to? THHN. Okay? So, ito naman, 75 degrees Celsius, nandirito yung THW or THWN. So, ang sabi rito, 60 to 90 degrees Celsius, not more than 3 current carrying conductors in a raceway. Tubo. Hanggang 3 conductor lang yan. Na? Paano, sir, pag naging 4, 5, o mas marami ang laman ng conductor? Mag-iiba ngayon yung ampacity ng wire. Okay? May tinatawag na derating factor. Okay, so later ko di-discuss yan. Okay? Dito muna tayo sa basic. Not more than 3 current carrying conductor in a raceway. So, ayan ha. So, raceway, cable, earth, directly buried. Ibig sabihin, nakabaon sa lupa. Based on ambient temperature of 30 degrees Celsius. 30 degrees Celsius, sir. Eh, paano, sir, pag uminit? Sa Saudi, more than 40 degrees Celsius. Ano ba mainit sa Saudi? Mabot ba ng 50? Ba nag-Saudi? Dito. Mainit to, more than. Pag more than 30 degrees Celsius, what will happen now to the ampacity of the wire? Pag-aralan muna natin to. Ito yung square millimeter. So, tama naman yung electrician. Sir, 7.83. Di ba ang na-compute natin? 7.83. Sir, pwede na yung minimum 2.0 which is yung 14 yun, di ba? That is 14 by AWG, right? The 3.5 is what? Ano ang 3.5? Siya yung number 12 sa AWG. Okay. Di ba meron tayong square millimeter AWG? Yung 2.0 square millimeter, siya yung 14, di ba? Number 14. Pag bumili ka nga sa hardware dahil pabili nga 5.5, sir, walang 5.5 na sakto. Eh, bagong salta si Inday, ang natrain sa kanya AWG. So, anong size talaga yung 5.5? 3.5, ano to? 12. 5.5 square millimeter, Gs. Numero Gs yun. Pag sinabi mo kay Inday na Gs, alam niya na kukunin niya. Lalo na hindi naman siya na-train. Siyempre, hindi pa siya graduate ng high school. Tinuruan siya dito sa pagtitinda ng mga kable. Basta pag sinabi sa iyo, Day, na numero Gs, yan yung eto, numero Gs, 12, 14. Hindi naman sinabi nung amo niya na pag numero Gs, 5.5 yun. Pag 12, 3.5. Kasi eto ang nakasulat doon sa yung tapete nung wire box di ba? Yung isang box nung di ba? Ng kable. 8.0. Kanta ni Bayani. Pag 8, 8 rin. Yung 8.0, 8.0 din yan. Now, yung 14, kasunod, yung 14 square millimeter. Numero sa so on and so forth. Di ko kabisado, mahaba yan, dami yan. No? So, ganun yan, class. Bandang dulo niyan, nandito yung 500 square millimeter. Ang katumbas niya sa AWG, 1,000 MCM. Ha? Meron kang halimbawa na 400 square millimeter. Ano yan? Ita times 2 mo yan parate. 800 MCM. Meron kang 250 square millimeter. Ano yan?
500 MCM. Meron kang 125 square millimeter. Meron kang times 2, 250 MCM. Okay, yung MCM, divide mo sa 2, yun yung square millimeter. Which is found here. Isn't it, guys? This one, 500, 400. Ito, 500. This is 400, and this is 325, 250. So on. Okay? TW na 2.0, ilan yon? 20, right? Nakasunod, hindi ko na ito didiscuss sa commercial industrial class, ha? Dito lang yan. Pero yung discussion na to, tatagos to hanggang high-rise building, commercial industrial. No? Okay, makinig kayo mabuti rito, hindi lang pang residential to. All building types na to. So, 2.0, ano ang capacity niya? 20. THW, 20. Pag THHN, yun pa, pag THHN, mataas na ang kanyang temperature rating, mataas pa ang kanyang ampacity. What is ampacity? That is the current carrying capacity of the wire. Yun yung capacity ng wire, yung kaya niyang dalhin. Mas matabang wire, mas malaki yung ampacity niya. Nakuha? Ano sir yung nakasulat na 2.0, 1.6? 5.5, 3.5, 2.0, 5.5, 2.6. Ano tong nasa loob? Siya naman yung diameter in millimeter. Okay? Halimbawa, mag-example ako. I have 38 square millimeter na 100 amperes. Sample tayo, ha? Meron tayong 38. Ano ang capacity niya? Ito, tubo. 1, 2, 3. Bawat isa niyan, 38 square millimeter na TW. Ano ang capacity niya? Madali kasi computation dito. Ano ang capacity niya? 38 na TW, ano siya? Parang multiplication table, di ba? Ito. Ayun. Ano siya? 100. Ano sir yung 100 na yan? Yan yung kayang dalhin itong wire. Ha? Hanggang 3 lang yung laman ng conduit. Pag naging 4, iba na, may factor na 80%. So, yung the rating factor na tinatawag. Pero later ko di-discuss. Ang after ko, yung temperature muna. Correction factor. 26 to 30 degrees Celsius times 1. Uminit. Naging, sa China, nag-43 degrees Celsius. Nagtalunan yung mga teddy bear sa ilog. Sa mga river. Naiinitan sila eh. Ano ang factor dito? Ilan? 0.71 doon. Diba, ito yung ito yung, diba, naging 43 degrees Celsius. Ano ngayon yung bagong ampacity niya? Ilan? 41 to 45. Ano multiplier mo ngayon? Ano tong correction factor na to? Ito. 0.71. Ibig sabihin, dati siyang 100. Ayun. Uminit. Magiging ilan na lang? 71 amperes na lang. Yun na lang ang kaya nito, na 3 nito na nasa tubo. Na? Bawat isa, 71 ampere. Eh, naging 4. O, sampulan ko na kayo. Pag naging 4 yan, multiply mo pa sa 80% yan. 0.8 mo. Sige, paki-multiply. Kailangan ng calcio, ha? Dapat may calcio kayo. Kundi, bibentahan ko kayo. Sige, labas ang calcio. Calculator ng mga tamad. Maganda kasi yung calcio na yun, ang pang-tamad yan, no? Cheap salt, yan ang nagko-compute. 56.8. Ibig sabihin,
ito ang kaya ng bawat isa ng apat na ini. Nakuha nyo? Na-discuss ba ito sa eskwelahan? Nakuha. Na-discuss din. Magaling school mo. Sa school, na-discuss din to. Wow, galing school mo. Sa ingat. Yung totoo lang, walang plastic. Yung temperature dito na-discuss to. Yan, very good. Buti sila totoo sa sarili. No? Hindi na-discuss ha. Sabi nung taga-TIP, Sir, yung palangang temperature na in-explain nyo, tsaka yung derating factor, di na nga tinuro sa amin. Table na, binigyan lang kami ng table. Bahala na rin kami sa buhay namin, sabi nung prof namin. Minsan ganyan yung prof natin di ba, no? Na-experience yung may isa niya. Minsan ganyan yung ibang mga prof, pero ano, hindi, babagsak ko kayo. Di ba? Yun. Dumami na yung wire, uminit pa. Paano sir pag lumamig? Ito ang good news pag lumamig. Naging 22 degrees Celsius. Yung 100, tapos ano? 1 point? Ilan yun? Aba, may good news pala. Tumataas ang ampacity pag malamig. Okay? For 3 conductor. Di pa natin ino-consider yung apat. Pag ino-consider mo yung apat, ganun din, papaktoran mo ng 0.8. Na? So, yun. Yun ang effect niya. Yun ang correction factor na sinasabi rito. Kaya kung mapapansin nyo ito, puro 1.0, anong ibig sabihin nun, sir? Kasi, naka-base lahat ito sa 1.0. What is the difference between copper conductor and aluminum or copper-clad aluminum? Unang-una, ampacity. Mas madalas gamitin, di ba, copper. Pero may mga portions pa rin, let's say industrial, gumagamit ng aluminum. Dito, TW 25, di ba, amperes. THW 25, THHN 30. Yung 3.5. Dito naman, ilan yung THHN? Ito, THHN. Naging 25. Dito, 30. So, ibig sabihin, mas malaki ang ampacity ng copper kumpara sa aluminum. Okay? Nasundan niyo ba yung discussion ko? Nakuha. So, ganun, ano? So, mahalaga yung place of installation. May example nga ang PEC about motors. Explain ko yan sa inyo by tomorrow yan. Kino-consider yung place of installation ng motor sa planta. Kasi ang planta, lalo't pagsama-sama na yung mga yung ambient. Pag sinabing ambient, yung room temperature. Umiinit na ngayon yun. Yung location. No? Okay? Let's say, at place of installation, the ambient temperature at place of installation is 42 degrees Celsius. So, meaning, you will not consider the 30 degrees. You are going to consider the ambient, which is 42. Wherein your multiplier is what? If that is 42, it's somewhere here. Pag THW, ano multiplier? 0.82. Halimbawa, kung meron kang 125, diba? THW na copper wire, na 38 square millimeter. Ano ang ampacity niya? 125 ampere. Ayun. Uminit sa 42 degrees Celsius. So, ano multiplier natin? 0.82. Basta pang tatlong conductor lang to, ha? O, ilan to? Sige, ilan yan? Ha? 102.5. Ayan, ha? Ayan. So, ito siya. 102.5. So, ayan na yun. Ano pa yung dapat natin maintindihan? Basta, yung correction factor na yan,
mahalaga din yan. Kino-consider yung ambient temperature natin. So, ilan ba? 7.83, di ba? Ina-compute. Sir, ba't ang ginamit mo? 3.5. Eh, 25 ang ampacity nun. Na? 7.83. Dapat 2.0, kaya na, di ba? So, later ko i-explain bakit in-oversize yung wire. Pero ang unang reason dyan, kinonsider ko na kagad yung standard ng commercial. Pag commercial, industrial building, the minimum is 3.5. Whether sa CO, lighting outlet, or convenience outlet. Nakuha ba? Nakikinig mabuti? Makinig mabuti ha, yung tik-tik, nakikinig mabuti yan eh. Pati design course, in-enroll yan nung kabilang center eh. Na? Ayan. Naka-on na nga yung cellphone yan eh. Oh. Ito. 3.5 LOCO. Yung 2.0, kung i-apply mo yan sa mga bahay, sa ilaw na lang yan. But not sa CO. Sa CO dapat, minimum, sa CO dapat 3.5 na yung gagamitin mo kahit sa bahay. Huwag na kayong gumamit ng 2.0. Bakit nga sir? Mas mahal yung mas malaking wire. Basta. Bakit nga sir? Mamaya nga eh. Mahahaba ang discussion. Gutom na kayo. Tingnan yung tingin nyo sa akin. Fried chicken na. Oh. Diba? Ito yan. Tingnan mo yung ano. 3.5, wala nang tanong dyan. Ngayon, paano naman ang pagsasize ng tubo? Eto. Pagsasize ng tubo. Ipupunta ka ngayon sa conduit sizes. Sa likod ng PEC na naman, iba-ibang tubo ang meron tayo. Meron ka dyan PVC, EMT, IMC, whatever raceway that you have. That is found at the back of the PEC. Okay? So, nasa likod yun ng PEC. Baka nandyan yung ano ko, PEC, pwedeng pa-ano lang dito sa akin. Yung PEC book. So, yung ating conduit, yung ginamit ko lang dito, kasi ito ginamit ko sa work before, isang klase lang to. Pero sa likod ng PEC, iba-iba. Iba yung table ng EMT, iba yung table ng IMC, RSC, iba yon. Liquid type, flexible conduit, PVC, iba-iba yon. Ito kumbaga general to. Nagamit ko to before, pag nagde-design, hanggang ngayon ginagamit ko to pag nagde-design ako. Lalo kung bahay lang naman. Oh. Paano gagamitin to? Conduit size to. Ba? 15 mm to. 15 mm. Half inch yan, 1/2 inch. 20, 25, 32. Ang pinakamalaking size ng conduit mo, 120, 150. 1 inch, 25 mm. So, 6 inches ang pinakamalaki. Pero commercially, ang hirap na makakita ng tubo na sa pantubig na lang yan. Usually, sa electrical, maximum natin is commercially available. 4. Yung 4. Okay? Ibig sabihin, kung meron kang TW na 3.5, meron ka ritong 15 mm, ilan ang kasya? That is the maximum number of conductor in conduit. Kung 15 mm na 3.5, ilan ang kasya? So, para multiplication table, igaganon mo, anong intersection nila? Ano yung nakalagay dito? Ano yung nakalagay? 7. Ibig sabihin, kung meron kang conduit size na 1/2 inch or 15 mm, which is 1/2 inch. So, 7 3.5 ang maximum.
Kayo naman mga engineer, ang dami naman na ano dyan, di ba? Sabi ng electrician. Eh, maximum lang naman yun eh. So, maximum is just maximum. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3.5 square millimeter na TW. Okay? So, pito yon. 15 mm, 3.5, pito siya. Maximum yan na kasya. Nakuha niya ibig sabihin, halimbawa, meron tayong 50. Ilan ang kasya na 8.0 na wire? 50 to, 8.0 na TW, ilan ang kasya? O, intersection nila. Sino to? 28 na 8.0 na TW. Halimbawa, meron kang 3/4 inch, 20 mm. 8.0 na TSW, ilan ang kasya na 8.0? 20, ayun, 8.0, ilan ang kasya? 3. Ano ibig sabihin ng 3 na yon? 3, 8.0 na TSW. Ayun. Nasundan niyo ba yon? Sa likod po, yung mga master natin. Aremi, makasunod ha? Oh. T1, 25 na 5.5. Ilan ang kasya? 5, eto. D1, 25 mm to. 5.5. Ilan ang kasya? 11, ano? 11 na 5.5 na TSW copper wire. Na? Eh, minimum na naman yun eh. Minimum na naman. .5, 15 minimum, di ba? Half inch. Yan na yung minimum na mabibili. Yung 20 ampere trip, minimum na rin yan. Sir, may 15 pa eh. Ang gawan China. Ay, huwag nang gamitin nyo yun. Gamitin nyo, minimum talaga sa practice ngayon, 20. 7.83. Ampere frame is 30. Ito, bigay ng supplier namin before. Sinerox ko na. Model case circuit breaker. Ito yung frame size. Ito. Ito yung ampere trip. Ano ibig sabihin na ampere trip? The size of the ampere trip is the size, the ampere rating of the contact inside. Okay? If that is 20 ampere, yung nakasulat sa breaker, yun yung size ng contact sa loob. The frame size is just the rating of the frame itself. So kung ito yung model case circuit breaker mo, so siyempre, ito yung breaker mo. Ba? Di ba, ang breaker, para siyang kombinasyon ng switch at saka ng fuse. So, may contact yan sa loob. Ampere trip, the ampere frame is this. Hindi ganun ka-important ang ampere frame kasi sumusunod na siya dito sa ampere trip. Ha? The ampere frame is greater than or equal to the ampere trip. Siyempre, dapat mas malaki yung sapatos mo kaysa dun sa paa mo. Tama? Para magkasya yung paa mo. Ito yung paa mo. Ito naman yung sapatos mo, yung frame. Diba? So, yun lang naman yan. Halimbawa, we choose 20 ampere trip. What is the ampere frame? 30. 40 ampere trip. 50. Alam nyo, sa design, mahalaga din yung coordinated tayo with the suppliers. So, sometimes, different brand of wires, they have different capacities. Hindi saktong ganun ang nasa PEC, may konting difference. Sabi ko, bakit ganun? Merong sarili yung Unicorn, merong ampacity yung Belstar. Yung Columbia, may sariling ampacity ng wire. So, that is to become more specific. No? You may use that. And to verify with the PEC, that's the best. No?
Okay, so natapos na natin yung isang hilera, di ba? After lunch, susunod natin yung motor installation dito, number 3, at saka itong circuit number 1, after our lunch break. Sir, ilan bang outlet sa isang circuito? Diba? Di ba tayo tapos? Wala niya, break na, no? Oh, konti na lang to. Konting taste lang, ha? Oh. Meron kami dating tinext eh. Nireplyan ako, ay sir, kala ko libre. Nag-text ako nun. Kala daw libre daw yung electrical design course. Nasanay naman sa libre ito. Sip-isip ko. Sabi ko, pinagkakakitaan ko yung design eh. Bibigay ko sa iyo ng libre. Bayad ka naman kasi nag-training ako ng power systems design. Nagbayad din ako eh. Nag-attend ako nung 108 hours power systems design training. Commercial Industrial Design. Yun nga yung mentor ko nga si Sir Jimenez doon sa Asian Power System Training Center. Pwede kayo doon, pumunta kayo doon. Wala akong commission doon ha. Baka hingi nga. O, re-repair ko kayo doon. Kung gusto ninyong nasa internet yung tingnan ninyo. Sir Jimenez, tapos may anak siya, 2 PEE rin. Pamilya ng PEE yung mga yun. Isa si Benedict, isa si Vince. Kasama ko sa IIE rin. Karamihan ko lecturer doon, puro PE. Yung mga kasama kong lecturer, ako lang ata REE doon. Tingnan nyo doon sa IIEE. Hindi wala ako sa iyo, sir. Pwede tingnan mo yung website. Oh. Di ba, nandun IIEE. Oh. .org. .ph. Punta ka sa technical presentation, sa training. Oh. Sa technical presentation. Tumingin ka dyan, may schedule ng mga training sa IIEE. Yan. Okay? So, ilan ba, sir? Depende. Depende saan? 4. 20 ampere branch circuit. What do you mean by the size of the branch circuit? What do you mean the size of the branch circuit? Pag sinabing size ng branch circuit, ano ba yun? It refers to what? Oh. Sino makakasagot? May plus sa board exam. What do you mean the size of the branch circuit? It refers to what? To be specific. Yan. Ha? Number of? Number of? And wrong. The size of the branch circuit. Tatanungin natin yung mga di ba, engineering, nag-aral kayo 5 taon, di ba? Kana ituro ng teacher sa Adamson. Naturo ba yun? Pag sinabing size of the branch circuit, it refers to what? Mali na naman. Sabi niya, ang positive daw. Mali. Sa UE. May alma mater. Naturo ba ng professor mo sa design? Hindi. Okay. Sabi ko sa inyo, tutumbasan ko yung isang sem nyo eh. Ayan na nga, nakasulat na nga oh. That is the size of the breaker. That is the ampere trip of the circuit breaker. Punta tayo sa number of CO. Maximum number of CO. Ano ang sabi ng PEC? Do not exceed 80% of the size of the branch circuit. Na? Sabi ng PEC yan, hindi ko sabi yan, 230 volts times 20. This is volt amps, right? Times 0.8. Yan. Divided by 180 volt ampere per CO. Computein nyo nga muna yung nasa itaas. Ito muna, 230, 20.8. Ilan? 380. Na? Actually, the bottom line is do not exceed this rating.
for 20 ampere. Dapat maximum loading niya na yan. Kasi ano yung sinasabi nyo kaninang 50% loading? Advice lang yan sa practice. Magulo sir, magulo. Ito. Meron ka ngayong wire. Meron kang load. Ano ang positive nito? Halimbawa, ito, 20 ampere tong breaker. Pag-usapan natin ito. 20 ampere to. Huwag ka daw sasobra sa, most probably, this is also 20. Huwag ka sasobra sa 80% niya. So, ilan? 16 ampere lang. May clamp ammeter ka. Ibig sabihin, pag sumobra ka sa 16, hindi na maganda yan. Hindi na advisable yan. Nakuha? Mag-iinit na yung wire mo nun. Pag naka-16 ka, automatic, naka-3680 volt ampere ka na. Tama? Because the 16 is this 20 times 0.8. This is 16, right? O, 16 times 2230. Dito. Huwag ka sobra doon. So, ganun. So, this is what? How much ito? Ibig sabihin, huwag ka sobra sa 16 amps. Ilan po ba rito? 3680 over 180. Ilan? 20.4. What is the unit? Kasi lang volt ampere, CO. Or approximately hanggang 20 CO lang. Na? In practice, kami, pag nagde-design kami, maximum, papakturan pa namin na another 80% yan. Maximum of 16 CO. Maximum na yon, marami na yon. Minsan 14 lang nga yun. Okay? Eh, paano nga, sir? Kaya kung mabibigat naman yung mga load, more than 1,000 watts, may plancha, turbo broiler, microwave oven, may amplifier, may mga sound system. O, ano yun? Disco pala yun, di ba? O, parang pa this point, halimbawa, may mga heavy equipment. This is the bottom line. Then, this is, in terms of the ampere, nakuha? Madali naman ma-check eh. Punta ka sa panel board. Kunin mo yung clamp ammeter mo. Eh, di-check mo doon sa panel board mo. Tama? Oo, kaya pa yan. Ano nga sir yung 50% na sinabi mo kanina? O, di 20 amps yun. Good engineering practice is 50% loading. That's the good. That is recommended. Huwag mo nang umabot ng 16. Medyo na, sabi ko nga sa inyo kanina, 9 ampere, nagtitrip na yung breaker eh. Yung peking breaker eh. 10 ampere. Sapat na yun. Malaki na yan. Marami ka na masusupplyan yan. This is a good engineering practice. Wala sa PEC to ha. Kaya nga ang title natin, Practical Electrical Design. Electrical Design. Nasa practical practice. Based sa practice to. Based on good engineering practice. Okay? Hindi na ito lalabas sa board exam. Kasi pantrabaho na lang yan. Ito pwede ito lumabas sa board exam. Kasi sa PEC ito eh. Nakuha? So, yun po ibig sabihin. 16 pala. 20 pala. Paano pag naging 30? Yung branch circuit. Ginagawa ito sa mga commercial industry, mga high-rise building, para makatipid sila, no? They use 30 amps. Mga CO, maraming CO. 30 ampere. Branch circuit. The number of CO in 30 ampere branch circuit is what? Please calculate 230 volts times 30 times 0. This is ampere times 0.8 over 180. Volt ampere per CO. Please give me the value of numerator only muna. Is that around 5,000? 5520. 5520 volt ampere. Volt ampere. So, paki-divide nyo po ito. 30.67 or around 30. Papakturan pa namin yan. Good practice. Pakturan mo pa ng 0.8 to. No? In practice, no? Maximum of 24
CO. Kasi itong 30, nag-times ka pa ng 0.8. Kaya 24 dito galing. Naturo ba ito sa Adams? Totoo ano, no? Walang ano, oh. Pero ano, naturo hindi. Naturo hindi. Hindi, sir. Talaga, ganda talaga mga kaibigan kayo. Praise, naturo ba yan sa inyo? Hindi, no? Bago yan, di ba? Oh. Bagong kaalaman yan. Oh. Kasi, may mga matitigas ang ulo. Load ng load ko. Computan ka pa ng electrician eh. Ito lang yan. Kaya pa rin yan. Sige, kabit na kabit ang outlet. Extension cord. Oh, kabit. Di ba? Nakakita ako na extension cord. Waluhan. Waluhan. Grabe. Extension cord na ito. Walo dito eh. Walong saksakan. Nakita ba kayo ng gano'n? Hindi. Ang malupit pa. Yung walo. Kabila may walo. Yung likod nito, may walo pa. Gawan China. Microwave oven, turbo broiler, plancha. Patay kang bata ka, di ba? You have to watch out of the rating here of the conductor, right? You have to watch out. Better not to use that. Okay? Dapat tingnan mo yung... Kaya nga tayo nandito, no, bilang professional. Tayo ang magche-check niya, no, yung safety, number 1, electrical safety. Lumabas sa board exam. What is Electrical Safety Month? REE board. Lumabas. Last year. 2012 pa lang. What's that? Panahon nila Engineer Norman. Ano yon? Electrical Safety Month. Fire Prevention Month. Fire Prevention Month. March. Electrical Safety Month. May. Ganyan na yan, ha? Lumabas ulit. Wala na to sa board exam. Baka mamaya kasi baka maano yung utak niya eh, mahalo nyo to. Sa practice lang yan. Pag sinabi kong practice, wala sa PEC yon. Sa practice lang ina-apply. For safe practice. Good engineering practice. Nakukuha? Ayan. So, ibig sabihin, kung meron kang 30 ampere na breaker, ilo-load mo lang siya ng ilan? Malaki na yung malaki na yung 24 amperes. Pero, good engineering practice, yung 30 ampere, ilo-load mo lang siya ng mga 15 amps lang para mas maganda, mas efficient, hindi masyadong mag-iinit yung kable mo. Kasi once na mag-init yung kable mo, pati equipment mo, madadama yon, power dissipation yon, heat yon, and energy consumption na naman yon. Nakukuha? So, mas maganda, wag nating isasagad talaga dun sa capacity niya. Okay? So, ganon. So, what else? So, hanggang dito muna, magbe-break tayo ng 1 hour. So, balik kayo after 1 hour.